Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm. And today's video, gagawa po tayo ng concoctions na live microorganisms gamit ang Yakult. Let's go! So yun po, tayo ay gagawa ngayon ng microorganism, good bacteria na ating i-spray sa ating area. Pero bago po tayo pumunta, shoutout po muna kay Ma'am Terry's Kate Sahot na yan, supporter natin from Taiwan. Si Sir Jopel the Farmer, yan, mentor natin ngayon. Si Sir Ray Esteban, Daryl Toyko, ako'y taga Bukid, John Paul Montaus, Ma'am Christina Denolan, Lucy and Bernie Padilla ng Tanawan, Edwin at Saipan TV, kay William Guzman, yan, classmate ko nung high school, si Sir Bebot Tia, Ferdinand Benedicto ng Marilao, siguro pinsan ko to, at si Sir Robert Labahata. And before tayo mag-proceed, share ko na rin sa inyo yung Gospel na Pilipos 4 verse 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yun po. So yun guys, ito yung gagawin nating concoctions na live microorganisms na good bacteria. So pwede po tayong bumili sa online ng mga product na may microorganism. Pero ito pong ituturo ko sa inyo ay siyempre para mas makatipid. At ito po, yan, mapapansin nyo, Yakult. Tapos ito na ilagay ko na yung isa. O, munti ko nang malimutan, gagawa nga pala ako ng vlog. So yan. So bali, yung tubig po natin ay 1 gram. Yan. Tapos 200 liters po ito. And dapat yung non-chlorinated. So if ever naman po na chlorinated yung tubig ninyo, at least i-stock nyo ng at least 24 hours bago nyo lagyan. Kasi pag chlorinated po, maaaring mamatay yung mga good bacteria. So yan po, simple lang. 5 Yakult ang ginagawa namin. Kasi ito nga po ay merong live lactobacilli na good bacteria. Ano po? Tapos ang magiging pagkain niya ay yung molasses. Yan. Kung wala pong molasses, pwede po yung brown sugar. So ang ginagawa ko lang po, ito 5 Yakult, isang drum na tubig na non-chlorinated at saka 1 kilong molasses. So pwede nyo pong dagdagan, nasa inyo na po kung gusto nyo dagdagan. And meron din po tayo ditong aerator. Yan. Ito po yung ginagamit namin na yung para may oxygen siya. Ito po yung sa mga aquarium. Kung nakikita nyo po sa aquarium, meron doong oxygen na nilalagay. Ito po yon, ganito po yon. Para po ilalagay natin sa kailaliman yan. Kung mapansin nyo, merong bato para po lumusot siya hanggang ilalim. Kasi pag walang bato, lumulutang. So yan po. Bale, simpleng-simple lang po. Ilalagay lang natin yung Yakult. Yan. Bale, ang bili po namin sa Yakult dito ay bale 45 itong 5. Tapos pang 1 drum na po siya. So ginagawa na po namin 5, siguro pwede na rin siguro yung 2 hanggang 5 kasi nagmo-multiply naman siya. Pero dahil nga
Sa lupa naman natin, hindi natin tinitipid. At ginagawa natin 5 na yung ating nilalagay. Lagay lang po natin. Tapos, yun lang. Ito yung ating molasses na bibili lang namin sa palengke din. Yan. Lagay lang po natin. Tinatansya ko na lang yung 1 kilo. Yung gusto nakain sila, oh. Tamo-tamit mo. Yan, kung mapapansin nyo po na yan, nagbubula-bula. Ibig po sabihin yan ay kumakain na yung mga microorganisms. Tapos mga 24 hours lang po. Okay na. Tapos mga 24 hours lang po na ating ibabad or yung parang ibabad na rin nga. At mas maganda kung meron kayo nitong aerator. So atin pong ilalagay. Pero kung wala naman po kayong ganito, at least every 4 hours haluin natin para at least nagkakaroon ng oxygen. So akin lang pong ibuksan yung rente. So ayan po, kung mapansin nyo, bumubula. Yan, bumubula na. Yan yung aerator para po may oxygen. Yan. So kung mapansin nyo po ay medyo kulang siya ng tubig. Kaya lang po siya kulang kasi meron pa kami idadagdag na compost. Yung pinag-compost na namin, yung liquid doon, isasama lang namin. So pwede rin po kayong magsama, pero ito okay na kahit wala noon. Kumbaga mas maganda lang na meron. Kung meron lang din, ano. Pero kung wala, okay na to. At least microorganism, ito yung ating gagamitin dahil kahapon nag-spray tayo ng chlorine na may asin at grand humus. So we expect na namatay yung mga bad bacteria, mga fungus, at syempre hindi na rin natin maiwasan na madamay yung mga good bacteria na in-spray din natin ng mga nakaraan dyan sa lupa. Kaya ang solusyon natin ay after ng chlorine, spray naman natin ng mga good bacteria. Tapos sasamahan din natin uli ng grand humus. So yun po. Bale bukas tayo mag-spray or siguro the other day. So minimum 24 hours na nakababad para makapag-multiply sila ng maayos, ng mas madami yung microorganisms na may kalat natin sa lupa. So yun po. So atin lang siyang pabayaan ng ganito. Ito po, kasamahan natin ng Grand Humus Plus yung ating pag-spray. Grand Humus Plus. Halo. Yan, kaya po natin inilalagay muna sa timba kasi merong nagkakaganito. Buo-buo. Kaya mas maganda dito muna sa timba para mahalo natin ang pino.
Ito po yung ating Yakult at saka molasses. At yan po yung mga bula na sa katunayan ay active yung ating mga microorganisms. So maya maya lang po ay tayo mag-i-spray na nito bilang preparation sa ating pagtatanim sa nalalapit na July 8. Ito po yung ating hinalong grand humus. Ating isasama dito sa yan. After ating haluin, mamaya po haluin ng ayos pagka na-set up na yung ating power sprayer. So guys, nagpapa-spray na tayo nung mga good microorganism. Naganyan mo rin yung dalawa? Hindi ko lang nakita kanina kaya ano. Tuloy-tuloy lang yung ating pagpapa-spray dahil nung last video natin na nag-spray tayo ng chlorine at saka asin, we assume na namatay lahat ng mga good bacteria, pati bad bacteria. Siyempre bad bacteria natin tinatarget, pero siyempre hindi maiwasan na madama yung mga good bacteria. Kaya ito ang ating paraan, replace tayo ng good bacteria, microorganisms. So bali ang nilagay lang natin dito ay yung Yakult at saka molasses. Kung meron kayong pwede pang ihalo na DIY na pag gawa ng mga good bacteria na microorganisms gamit ang mga pinagugasan ng bigas, yan, pwede yan. So kaso may paraan. So ito po yung ating kulay itim na mayroong Thank you guys for watching. See you on the next video. And God bless. To God be the glory. Bye.